Noon, salamat sa Diyos sapagkat ang ulan ay tumigil na. Amen. Na tunay po ang ulan ay hindi po isang sumpa. Huwag po kayong magalit sa ulan. Sapagkat magalit man kayo sa ulan, hindi natin mapipigilan yan. Wala tayong kapangyarihan sa bagay na yan. Sapagkat ito po ay pagpapala din mula sa ating Panginoon. Amen? Kumbaga, hallelujah, isipin natin na may dahilan ang lahat ng mga bagay. Kaya po sa umagang ito, mga batid, nais kong muling mangaral at magdala po ng salita ng ating Panginoon. Na ito po, mga batid, ay mayroong pamagat. We are the temple of the Holy Spirit. We are the temple of the Holy Spirit. Do you believe in that? Amen. Na tayo daw po, mga batid, ay templo ng banal na Spirit. Banal na Spirit po, no, ng ating Panginoong Diyos, mga batid. What do you mean by temple? Ano po ba yung templo ng Diyos, mga batid? Amen? Kumbaga, simulan ko ang pangangaral, mga batid, sa pagbibigay ng kahulugan. What is temple of God? Ano po ba ito, mga batid? If we're going to trace back in the Old Testament, mga batid, amen, meron pong paglalarawan tungkol po sa templo. Na ang templo po, mga batid, ito po ay isang physical na gusali. Amen? Na una po itong itinayo ni Haring Solomon sa Jerusalem. Na kung saan, mga batid, gamit ang mga mamamahaling mga materyales, mga batid, itinayo po ni Haring Solomon ang templo sa Jerusalem upang dito po, mga batid, ay maging isang lugar na banal. Banal na lugar. Na kung saan ang mga Israel, hallelujah, dito po ay sasamba at dito po nila ipapahayag, dito po ipapahayag ng Diyos ang kanyang presensya, mga batid. At ang templo, mga batid, ay itinuturing na sentro ng pagsamba. Pagsamba ng panalangin at paghahandog ng mga sakripisyo para po sa ating Panginoon, mga batid. Kaya po, ang templo, mga batid, ay banal, sagrado ito. Hindi ito pwedeng, kumbaga, hindi ito pwedeng dumihan. Hindi ito pwedeng lagyan ng kung ano-ano. Amen? At ang main, hallelujah, objective, kaya merong templo, mga batid, dito sumasamba. Dito nananalangin. At dito po, mga batid, nagsasagawa ng iba't ibang mga paghahandog ng mga sakripisyo para sa ating Panginoong Diyos, mga batid. Kaya nga, kung babalikan natin yung isang bahagi ng kasaysayan sa Bible, mga batid, ang Panginoong Kristo ay lubos na nagalit nung kanyang madatnan na ang templo ay naging palengke. Amen? Naging palengke. Nung nakita niya na merong mga iba't ibang mga hayop na itinitinda doon sa loob mismo ng templo, mga batid, hallelujah, ay nagsagawa ng iba't ibang mga gawain na hindi gawain ng pagsamba, hindi gawain ng panalangin, hindi gawain ng paghahandog, mga batid. Siya po'y nagalit. Sapagkat binastos, hallelujah, ang bahay ng ating Panginoong Diyos, mga batid. Kaya nga, sabi ko nga kay Brother Jun, ang dali ng aso dito, simbahan. Sapagkat ang simbahan ay hindi kulungan ng hayop. Natutulong na medyo nagalit akong nakita ko yung mga dumi ng aso, mga batid. Sabi ko, itong aso to, ililigaw ko to. Dalhin ko ng duyong. Dalhin ko to ng garay. Tingnan natin kung baga makabalik pa to dito. Sabagat, ang simbahan, mga batid, hallelujah, mula sa templo, sa lumang tipan, mga batid, ay napakasagrado. Oo, sagrado ito, mga batid. Kumbaga dito po ay nananahan ang presensya ng ating Panginoon Diyos, mga batid. So yun po yung, hallelujah, paglalarawan ng templo sa lumang tipan, mga batid. Ngunit sa bagong tipan, amen, sa bagong tipan, mga batid, ang templo ay itinuturing, hallelujah, hindi lamang po isang gusali. Amen? Ngunit ang templo, mga batid, ay, kumbaga, inilarawan bilang mananampalataya. Na sinasabi, mga batid, na we are the temple of God. Na bilang isang, hallelujah, bilang isang mananampalataya o bawat taong sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo ay itinuturing na templo ng banal na Espiritu po ng ating Panginoon. Sapagat ang Diyos po
ay nananahan, hallelujah, sa mga tao na namumuhay na mayroong kabanalan po, na mayroong katwiran, at mayroong kalinisan, mga batid. Amen? Kaya po, napakahalaga, mga batid, na sa buhay natin, mga batid, tayo po ay patuloy na mamuhay na mayroong kabanalan. Kinakailangan na mamuhay tayo na may kadalisayan, mga batid. Sabagat hindi kailanman maaaring manahan ang Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos sa isang tao na hanggang ngayon ay namumuhay pa rin sa kasalanan at karumihan, mga batid. Amen? Na kung babalikan natin, mga batid, yung ating binasa, mga batid, sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, dito po ay binigyan diin na yung ating katawan ay templo ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kaya nga itong katawan na ito, mga batid, dapat ito'y alagaan. Amen? Una, dapat itong ating katawan, itong ating buhay, hindi tayo ang nagmamay-ari nito eh. Dibindat, mga batid. Pinagkatiwalaan lamang tayo ng ating Panginoong Diyos, mga batid. Na itong katawan na ito, mga batid, kaya kailangan maging malinis, maging dalisay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, mga batid. Sapagat itong ating katawan, mga batid, dito po mananalahan, dito po mamumuhay yung banal na spirito po ng ating Panginoon. So, kung ito pong katawan na ito ay punong-puno ng uso, punong-puno ng karumihan, punong-puno ng kalikuan, punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng bisyo, mga batid, kailanman po hindi mamumuhay at mananahan ang ating Panginoong Diyos sa ating pong buhay, mga batid. Amen? We are the temple of God, mga batid. Amen? At pangalawa, mga batid, sinabi dito sa verse 20, na dahil tayo daw mo'y binili sa laga, hallelujah, kinakailangan nating luwalhatiin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng katawang ito. Hindi lamang po sa pamamagitan ng pagpalakpak, hindi lamang po sa pamamagitan ng pag-aawit. Amen? Kinakailangan natin luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan po ng pagpapanatili sa ating sarili, sa ating katawan, sa ating buhay, na tayo po ay maging dalisay, maging malinis, malayo sa kasalanan, namumuhay lagi sa katwiran, mga batid. Yan po yung nais ng ating Panginoon, mga batid. Amen? Sabi nga, ang ating katawan ay pag-aari ng Diyos. Amen? Amen? Hindi tayo ang nagmamay-ari ng ating katawan, mga batid. We are just what we call steward, ambassador of this body, mga batid. Kaya nga dapat natin itong gamitin upang tayo po ay makapagbigay ng makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Amen. At pag sinabing magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos, mga batid, hindi lamang ito sa pamamagitan ng pag-aawitan. Na kung maganda ang boses mo, kung magaling kang umaawit, mga batid, hindi mo ibig sabihin, nagagawa mo ng luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan niyo. Hindi sa pamamagitan ng pagpapalakpak lamang. Hindi sa pamamagitan ng paglundag lamang, mga batid. Bagamat bahagi yan, kasama yan sa pagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Pero aanhin mo na ikay umaawit, maganda ang tinig mo, ikay pumapalakpak, ikay tumutugtog, mga batid. Kung merong isang aspeto ng buhay mo na hindi mo nakalulugod sa harapan mo ng ating Panginoon. Nagpapagamit ka nga sa gawain ng Panginoon, tumutugtog ka. Amen? Nagli-lead ka ng praise and worship. Amen? Nag-MC ka. Nagsa-Sunday school ka, nag-exhort ka every Sunday. Pero meron pa rin, hallelujah, aspeto ng buhay mo na hindi mo pa rin kayang maisuko. Yung karumihan, yung kasalanan. Kapatid, hindi ka nakakapagbigay kaluwalhatian sa Panginoon. Ginagawa mong sinungaling ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Ginagawa mong peke ang sarili mo sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Meron akong mga kakilala, hallelujah, every Sunday, ginagamit sa simbahan, tumutugtog sa simbahan, pero pagkatapos tumutog sa simbahan, abay, pumupunta rin sa mga iba't ibang session ng sanlibutan. Hindi pa rin mawala yung kanilang bisyo.
Hindi pa rin mawala yung mga karumal-dumal. No? Sa harapan ng ating Panginoon, namumuhay pa rin sa karumihan. Alipin pa rin ang kasalanan. Nagiging compromiser pa rin sa salita ng ating Panginoon. Niyayakap pa rin ang gawain ng sanlibutan. The question is, are you a temple of God? Nagiging templo ka ba ng Diyos sa bagay na yun, mga batid? Kaya nga sabi sa mensahe na to, we are the temple of the Holy Spirit, mga batid. Amen? Kailanman po, mga batid, hindi pwedeng pumasok ang banal na Espiritu ng Diyos sa buhay ng isang tao, na ang isang tao po, mga batid, ay hindi niya pa rin nagagawang talikuran, bitawan ang lahat ng kasalanan na meron sa kanyang buhay, mga batid. Mahalaga na mapanatili natin ang ating buhay na malinis, dalisay at banal po sa harapan ng ating Panginoon. Na kung paano natin nililinis yung ating tahanan, nililinis natin ang ating bakuran, pinapaganda yung ating bahay, ay higit sa lahat, gawin natin malinis ang katawan na ito, mga batid. Amen? Katulad na ng isang ilustrasyon, mga batid, na pag meron na darating na bisita sa ating bahay, iba pag meron darating na bisita, kung ang bisita na yan ay very important person, ay pagpalagay natin na dadalaw ang presidente ng Pilipinas sa bahay mo. Wow! Ano ang gagawin mo? Di ba ang gagawin mo? Lilinisin mo yung bahay mo. Di ba? Kasi merong mahalagang panahugin na darating. Lilinisin mo yung bahay mo, aayusin mo yung silid mo, no? Lahat ng mga nakatambak na labahan dyan, itatago mo, lagay mo muna sa kanton. Di ba? Magpapakita ng tao eh. Di ba? Magwawalis. Bibili ka pa sa tinatawag na pabango. Anong tawag doon? Air freshener. Gagastos ka talaga. Kasi, imagine mo, presidente ng Pilipinas ang darating. Kailangan, pagpasok pa lamang ng presidente sa bahay, mabaho na. Kasi pag nakita ng bisita mo, ng presidente ng Pilipinas, mga kapatid, hallelujah, ay nakita pa lamang sa pagbungad pa lamang, mayroon ng basura, ang dami ng basura, tapos may amoy langaw pa, may mga langaw pa, tapos amoy etchas, alam mo yung amoy etchas? Yung etchas, tae, dumi. Yung term namin nung araw sa mga dumi, etchas eh. No? Abay, sigurado, hindi siya mapasok, mga kapatid. Kung pumasok man, paglabas, may punas. Diba? At kahit sino man, kahit sinong bisita, kahit hindi presidente, nag-aayos tayo, naglilinis tayo, tinatapon natin yung mga basura, mga batid, sinisikap natin na maging maayos ang lahat. Pero isipin mo to, isipin natin to, mga batid, na kung ang banal na espiritu, kung tayo ay nagsisikap na maging malinis, maayos, maganda, yung ating bahay, yung ating bakuran, yung ating lugar, mga batid, dahil may darating na bisita. Pero come to think of it, what if kaya, amen, kung banal na spirito ng Diyos ang papasok sa atin, mga batid, hindi ba dapat higit na maging malinis tayo? Kung nais natin na tayo mo ay maging daluyan o dito sa atin ay manahan ang banal na spirito ng ating Panginoon, hindi ba dapat maging malinis ang ating katawan, maging banal, maging dalisay ang ating sarili, mga batid, upang ito po'y maging tahanan ng ating Panginoong Diyos? Di ba dapat ganoon, mga batid? Bakit mas binibigyan natin halaga ang ibang tao, nagsusumikap tayo na maging maayos, amen, maging maganda, para sa ibang tao, mga batid, pero bakit pagdating sa ating Panginoon, ay tiyapwera natin ang Diyos? Hello? Masakit pakinggan, pero yun ang katotohanan. Kaya nga sabi ng kasabihan, bato-bato sa langit ang tamaan ay bukol at huwag magaling. Diba? Nandun yung ating pagsusumikap. Nandun yung ating pagpapagal. Mapaganda ang ating lugar, mapaganda ang ating tahanan sa tuwing may darating na ibang tao, importanteng tao man yan, ordinaryong tao man yan, kapag-anak man natin yan, sapagkat ayaw natin na tayo mamahiya. Ayaw natin na magkaroon sila ng una sa ating bahay o lugar, mga batid. Higit dapat ang ating pagsisikap na itong katawan na ito, mga batid, na ang sabi ng salita ng ating
Panginoon. Ito po yung templo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Pero ang tanong, paano ito magiging templo? Kung punong-puno ito ng bisyo. Paano ito maging templo kung punong-puno ito ng usok ng sigarilyo? Paano ito magiging templo kung punong-puno ito ng alcohol, ng mga iba't ibang mga alak? Paano ito maging templo kung hanggang ngayon nandiyan ang bisyo mo? Paano ito magiging templo kung hanggang ngayon gumagawa ka ng masama, nag-iisip ka ng masama, nagsasalita ka ng masama? In short, paano ito magiging templo kung ang kasalanan o ang mga kasalanan ay hanggang ngayon nandiyan po sa buhay mo? We are the temple of the Holy Spirit, mga kapatid. Bilang isang anak ng Diyos, bilang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, mga batid, tandaan natin, tayo po ay magsumikap na araw-araw ng ating buhay, mga batid. Makita tayo, hindi lamang po ng Diyos, makita tayo ng lahat ng tao na tayo po ay namumuhay na mayroong katuwiran at kabanalan, mga batid. We must be a blessing sa ibang tao, mga kapatid. Dahil paano tayo makakapag-akay ng ating mga kapitbahay, paano tayo makakapag-akay ng ating mga kaibigan, paano tayo makakapag-akay ng ating mga kapag-anak, mga kapatid, kung yung ating sarili ay hindi kaakay-akay. Yeah. Paano mo matuturuan ang anak mo ng tamang asal? Tuturuan mo yung anak mo, huwag kang magbisyo, pero ikaw bisyoso. Meron akong kilalang tao, nagagalit siya sa kanyang anak sapagkat yung kanyang anak maagang pumasok sa bisyo. Ang kanyang anak, halos parang tambutso na yung kanyang bibig. Ang kanyang anak, halos araw-araw naglalasing. Pero hindi niya nakita na ang kanyang sarili ang ginawang idolo ng kanyang anak. Diba? Paano ka makakapagturo? Paano ka makakapag-inganyo? Amen? Ng ibang tao kung ang sarili mo, hindi mo kayang turuan. Turuan mo muna ang sarili mo. Akayin mo muna ang sarili mo. Pangunahan mo muna ang sarili mo upang ang ibang tao ay susunod sa iyo, mga kapatid. Amen? 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, sa sulat din ng Apostol Pablo, Unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17, mga kapatid. Sabi niya dito, hindi ba kanino nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Amen? Napakalinaw, mga kapatid. Gustong ipamanhid at bigyan diin ng salita ng ating Panginoon na tayo, itong katawan na ito, mga kapatid, nilikha ito ng Diyos sapagkat una, ito mo'y banal. At gusto ng ating Panginoon na dito siya'y manahan, mga kapatid. Pero paano mananahan ang Espiritu Santo ng ating Panginoon kung itong katawan na ito'y patuloy mong ginigiba? Patuloy mong sinisira? Dahil sa mga makabundong gawain, mga kapatid. Diba? Napakalinaw ng patalastas. Cigarette smoking is dangerous to your health. Pero ang dami pa rin. Gumagamit. Pero alam naman pala ng mga gumagawa delikado Diba? Pero bakit pa rin sila gumagawa? Bakit pa rin sila naglilika? Bakit pa rin sila nagsusupply? Kasi nga bakit? Malaki ang kita. Yung aking amo, ang nagpayaman sa kanya ay tabako. Kaya yumaman yung aking amo, mga kapatid, dahil po sa negosyong tabako. Kasi ang unang negosyo ng aking amo, Fortune Tobacco. Yun ang kanyang unang negosyo. Yun ang nagpayaman sa amo ko si Lucio Tan. Yun yung aking amo Yung unang negosyo ni Lucio Tan, isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas, maging sa buong mundo, Fortune Tobacco, yung talaga nagpayaman sa kanya. Yung alak sa Asia Brewery, mga kapatid. Hindi po yung PNP. Hindi po Philippine National Bank ang nagpayaman kay Lucio Tan. Hindi po University of the East ang nagpayaman kay Lucio Tan. Hindi po. Ang nagpayaman sa kanya yung negosyong ito
Negosyong sumisira sa katawan ng tao. Pero ang problema, marami kasi mga tao eh. Alam naman nilang delikado. Alam naman nilang may sakit na pwede makuha, pero marami pa rin ang sumusuko. Pag bumili ka ng pakete ng sigarilyo, nakalagay doon ng itsura ng mga sakit na pwede mo makuha pag ikay ng sigarilyo. Di ba? Nakita doon, no? Pero walang takot. Walang takot. Sabi nga ng iba, patay kung patay. Pag namatay naman, o naghihingalo, saka lang nila marirealize, sana hindi ako nanigarilyo. Sana hindi ako nag-take ng ganito. Hindi sana masisira ang baga ko. Hindi sana masisira ang mga internal organs ko. Hindi sana ako magkakasakit ng ganito. Hindi sana ako mamamatay. Puro lang sana. Diba? Pati alak. Sabi ng panalastas, drink moderately. Pero ang iba, ginagawang kape. Ginagawang juice. Kulang na lang gawing dextrose. Kasi bakit? Wala na eh. Mas gusto nila yung ganong mga inumin. Drink mo diretso. Hindi drink mo directly, drink mo diretso. Diretso. Ginagawang parang ano na yung gold. Hindi yung gold na laro, yung gold. Diba? O, tingnan mo yung aking uncle. Babalikan ko yung aking uncle mga kapatid. Sa kanyang sobrang pagiging ganid sa hard liquor. O, lumubo yung atay. Nagkabubulang atay. Minanas. At doon siya nagsisi. Na sana daw hindi siya gumamit, hindi siya naging bisyoso, hindi siya naging, kumbaga, ganid sa alak. Pero, yun kasi katotohanan talaga eh. Ang tao kapag malakas, payuhan mo, walang pakialam yan. Sabihin mo na huwag kang manigarilyo. Huwag kang uminom ng alak kasi masama sa katawan mo. Sasabihin na ba, hindi, pakunti-kunti lang naman. Hindi naman masama. Sabi pa ng pilosopo, dating tao, meron pa ako nakadiskusyonan dati. Sabi sa akin Brad, di ba sabi mo, bawal uminom ng alak? Pero bakit sabi ni Pablo kay Timoteo, uminom ka ng konting alak para sa pananakit ng iyong tiyan. So pwede pa lang uminom ng alak? Di ba? Sabi ko, napaisip tuloy ako, o ano? Parang mukhang nakahanap ito ng referensya para pagpatuloy siya uminom ng alak. Pero sabi ko sa kanya, ang tanong mo, nandun na yung sagot. Dahil ang tanong dyan, nung sinabi ni Pablo kay Timoteo, na uminom ka ng konting alak, gaano karaming alak? Di ba, konti? Eh kung isang baso na yan, maraming baso na yan, kung mucho na yan, kung lapat na yan, hindi na konti yan. Marami na yan. Di ba? At pangalawa, bakit ka iinom ng konting alak? Kasi meron kang pananakit sa tiyan. So therefore, kung wala kang pananakit sa tiyan, huwag kang uminom ng konting alak. Di ba? Bakit? Masakit ba tiyan mo? May sakit ka ba? O kung may sakit ka, o sige, payagan natin, konti lang ha. Huwag yung daming tagay. Di ba? Kaya yung mga pilosopong tao, pilosopihin mo rin minsan. Amen? Kasi itong mga tao, masama pilit lang. Sabi pa nga ng iba bakit si Jesucristo gumawa ng alak kung bawal uminom ng alak? O kung kayo sasagutin, paano nyo didepensahan yun? Si Jesucristo daw, gumawa ng alak, tapos pagbabawalan daw uminom ng alak. Amen? Eh yung paggawa ng alak ng ating Panginoon, yun ay simula ng kanyang unang milagro. At yung alak na kanyang ginawa mula sa tubig, mga kapatid, walang alcohol yun. Purong ubas yun, mga kapatid. Hindi katulad ng pundador, emperador, kargador, pulso, gin, etc. May mga alcohol yan. Mawawala ka sa sarili mo, mawawala ka sa katinoan mo, magmamahol ka, na kahit matinungan tao, professional ka, pag nalasing ka, nakakalimutan mo kung sino ka. Amen. Di ba? Marami akong kilala. Mga kasamahan ko lamang sa trabaho, mga batid, sa UI. Mga professional, matataas ang pinag-aralan. Pero kapag nagsimula na masakop ng espiritu ng alak, nakakalimutan nila, professor pala sila. Nakakalimutan nila, kumbaga, meron pala silang katayuan sa lipunan. Kasi bakit? Nagmamahol na. Makulit na. Naghahanap pa ng away. Tapos kapag nabalik sa katinuan, anong ginawa ko? Hindi ko matandaan. Diba? Tayo po mga kapatid, ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, kung gigibain
sino man ang templo ng Diyos, anong sabi ng Panginoon? Igigiba ko rin kayo. Kung wawasakin natin itong katawan na ito, mga kapatid, tandaan natin, ang sabi mo ng salita ng ating Panginoon, wawasakin ka rin ng ating Panginoon. Kung hindi ka marunong mag-alaga sa katawan na ito, na itinuturi ng ating Panginoon ng templo niya, mga kapatid, huwag kang magulat isang araw, maghihingalo ka na lang. Huwag kang magulat isang araw, maghihirap ka na lang. Huwag kang magulat isang araw, babagsak ka. Sapagkat ang salita ng ating Panginoon ay nagsasabi, mga kapatid, tayo po'y tinawag na mamuhay na mayroong kabanalan sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, mga kapatid. Huwag natin gawing basura o basurahan ang templo po ng ating Panginoon. Amen? Di ba kapag tayo po'y pumapasok sa simbahan, mga kapatid, hindi natin ito tinatambakan ng kalat. Hindi natin dapat ito dumihan, mga kapatid. Kapag tayo po'y papasok sa simbahan, papasok tayo sa bahay-sambahan ng ating Panginoon, nandoon yung ating concentration, nandoon yung ating focus, mga kapatid. Hanggat maaari, tahimik tayo, nandoon yung ating tinatawag na respeto sa lugar na banal ng ating Panginoon. Amen? Ganon din po dapat sa ating buhay, mga kapatid. Na tayo po ay templo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hindi dapat natin ito, hindi natin dapat pahintulutan na meron kahit maliit, malaki, isa, maraming kasalanan ang papasok sa ating buhay, mga kapatid. Hindi lamang po sinasabi na napaparumi o nabawasan sa templo na ito yung bisyo. Pati po yung mga ugali, mga pamumuhay na hindi maganda. Yung ating dila, dapat ingatan natin ito. Hindi ito dapat maging mapanira. Hindi ito dapat maging sinungaling. Dapat yung ating pag-iisip, mga kapatid, hindi maging marumi. In short, mga kapatid, huwag natin hayaan na mayroong anumang gawain na sisira po sa kabanalan ng templong ito, mga kapatid. We are the temple of the Holy Spirit, mga kapatid. Pagsikapan natin, hallelujah, na tayo po ay madatnan, makita, masumpungan ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, na namumuhay tayo ayon po sa katwiran, sa sinasabi ng ating Panginoon na siya'y banal na tumawag sa atin. Kaya nararapat lamang na tayo po ay magpakabanal sa harapan po ng ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 6, verse 16 to 18, mga kapatid, dito ay sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah, 2 Corinthians chapter 6, verse 16 to 18. Hallelujah. At anong pagkikipag-isa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo ay templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marurumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Dito malamang, mga kapatid, sa utos po ng ating Panginoon, sinasabi dito, na mahalaga, mga kapatid, na ating pong maunawaan, mabuksan ang ating isipan, mga kapatid, na ang gusto ng ating Panginoon ay manahan sa ating buhay, mga kapatid. Nais niya na siya po ay maghari at mamuhay sa ating, mga kapatid. Pero ang tanong, paano mo mananahan, paano papasok at paano maghahari at mamuhay ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin, mga kapatid, kung tayo mismo ay animoy parang sinasarmaduhan natin ang ating pong buhay para sa Kanya. Sa paanong paraan natin sinasarmaduhan ang ating hallelujah, ang ating buhay sa Panginoon, mga kapatid, sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Lahat ng uri ng kasalanan ay nagiging hadlang upang hindi po makapasok ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, magsialis kayo sa kanila. Amen? Magsihiwalay kayo. Amen? Ang mundo, mga kapatid, ang sanlibutan.
Napakaraming paraan para tayo itukso. Marami dito mga kapatid, hallelujah, sa sanlibutan mga kapatid, na pwedeng makapagbulyot ng ating buhay mga kapatid. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, magsilayo kayo sa Kanya, magsialis kayo sa kanila, magsihiwalay kayo sa kanila. Amen? Kung ang mga tao na sinasamahan mo, kung yung mga kaibigan na itinuturing mo ay, hallelujah, imbis na makapag-encourage, imbis na makapagdala sa iyo sa mabuti, ay nakakapagdala pa sa iyo sa masama, nagiging dahilan pa para ma-impluensyahan ka ng hindi maganda mga kapatid. Ang sabi ng salita ng Panginoon, magsialis kayo sa kanila. Magsihiwalay kayo sa kanila. Kahit mo sabihin natin mong best friend mo yan, sanggang dikit mo yan, kaibigan mong matalik yan, pero kung mga tao na yan mga kapatid, hindi mo namumuhay ayon sa salita ng Diyos, hindi gumagawa ng katwiran, kabanalan, batay sa salita ng ating Panginoon, kapatid, inutusan tayo ng Panginoon, layuan natin ang mga tao na yan. Dahil baka tayo ang madala, tayo ang mapulyot, tayo ang masira, at baka kasama pa tayo ng mga tao na yan na ibubuli balang araw saan? Doon sa dagat-dagatang apoy mga kapatid. Amen? At ang sabi ng salita ng Panginoon sa pagpapatuloy, huwag kayong magsihipo! Ano daw huwag daw hipuin? Yung mga bagay na marumi. Ano po yung maruruming mga bagay na ito na sinasabi po ng ating Panginoon? Ito po yung mga bagay katulad ng alak, katulad ng sigarilyo, marumi na bagay yan. Sugal, marumi na bagay yan. Amen? Ang sabi ng salita ng Panginoon, huwag kayong magsihipo. Paghipo pa lang, bawal na eh. Bawal na. Hindi niya naman daw hinawakan, inistro niya. Social, no? Pastor, hindi ko naman hinawakan, hindi ko nga hinipo, inistro ko. Social. Nakatwiran pa talaga. Alam mo talaga mga tao, marami talagang katwiran. Basta lamang magawa ko ano gusto niya, hahanap ng katwiran. Hindi ko naman po hinipo, pastor, hindi ko nga hinawakan, inistro ko nga eh. Sa salita ng Panginoon, walang sinabing hipuin sa pamamagitan ng kamay. Ibig sabihin mga kapatid, in general, kahit yung labi mo, bawal mong ihipo. Amen? Hindi mo nga hinipo ng kamay, daliri mo, pero yung labi mo humipo. Ang sabi ng salita ng Panginoon, huwag kayong magsihipo sa mga bagay na marurumi. Amen? Dahil kung magagawa natin na tayo po'y umalis, humiwalay sa mga taong ganyan, malayuan natin ang mga bagay na marumi, ang sabi ng salita ng Panginoon, at kayo'y ating tatanggapin. Siya'y ating magiging ama. Ikaw at ako, lalaki at babae, tayo'y magiging anak ng ating Panginoon, mga kapatid. Tandaan natin na ang presensya ng Diyos ay nananahan sa kanyang mga anak. At pag sinabing anak ng ating Panginoon, ito po yung mga taong namumuhay ng malinis. Ito po yung mga taong namumuhay sa kagalisayan. Ito po yung mga tao na kung saan naninindigan sa kung ano ang matuwid, banal, katanggap-tanggap sa harapan po ng ating Panginoon. Kung tayo man po ay namumuhay sa ganitong paraan ng pamumuhay, mapalad ka kapatid, sapagkat itinuturing ka anak ng ating Panginoon. Pastor, ayaw mo mawala ang aking mga kaibigan. Ayaw mo mawala yung aking mga pare, yung aking mga mare. Ayaw ko mawala yung aking mga tropa, yung aking mga sisterats, yung aking mga bro. Ayaw ko sila mawala, pastor. Gusto ko sila makasama. Gawin mo yung tungkulin mo. Ikaw dapat ang mag-anyaya sa kanila. Ikaw dapat ang magdala sa kanila. Kung sasabihin nila, ayaw ko sumama kay JC, kasi baka pag dinala ako sa simbahan ni JC, baka masunog ako. Wala namang posporo gasolina sa pintuan ng simbahan na para pagpasok mo dyan ay masusunog ka. Ewan ko ba? Bakit ganyan lagi ang katwiran ng ibang mga tao? Na kapag pumasok daw sila sa simbahan, masusunog daw sila. Kapatid, hindi mo ang pagpasok sa simbahan ang susunog sa'yo. Ang susunog sa'yo, yung mga kasalanan mo na hindi mo pa rin maisuko sa ating Panginoon. Dahil kapag hindi ka pumasok sa simbahan, at hindi mo isuko ang lahat sa Panginoon. Hindi mo
Ihingi ng tawad ang lahat ng kasalanan na gawa mo sa harapan ng Panginoon. Hindi ka manampalataya, hindi ka magpuri, at hindi ka magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sinisigurado ko sa iyo, tiyak na masusunog ang kaluluwa mo doon sa impyerno. Dahil kung mahal natin yung ating mga kaibigan, mahal natin yung ating mga kapatid, mahal natin yung ating pamilya, mahal natin yung ating kamag-anak, mga kapatid, huwag nating hayaan na hanggang ngayon sila po ay namumuhay sa kasalanan. Huwag tayo mapagod. Minsan kasi basta nakakapagod na mag-anyaya. Inayayaan nung nakaraanin ko, basta sabi sa akin, sige lang. Bahala na. Member kasi na sige-sige minsan ng ibang tao, pati bahala na lang. Oh, dalawa lang naman yan minsan eh. Member ng sige-sige o member ng bahala na. Pero kung mapapagod ka ba, huwag ka mapagod. Huwag kang mapagod na mag-invite. Huwag kang mapagod na magbahagi ng salita ng Panginoon. Huwag kang mahiya. Ang iba nahihiya pagdating po sa Word of God eh. No? Nahihiya tayong magbahagi ng Word of God, pero pagdating sa mga kwentuhang kakaiba, hindi tayo nahihiya. Di ba? Hindi nahihiya na bumanat ang mga kwentong kotsero, kwentong kusinero, kwentong barbero. Pero bakit pagdating sa Word of God, nahihiya tayo? Nahiya natin, hallelujah, ideklara ang kapurihan ng ating Panginoon. Sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ because this is the power upon my salvation. Huwag natin ikahiya. Ang salita ng Panginoon, huwag mong ikahiya na ikay lingkod ng Panginoon. Huwag mong ikahiya na ikay Kristiyano. Mas dapat silang mahiya sa kanilang buhay, mga kapatid. Sapagkat binigyan sila ng buhay ng Panginoon. Binigyan sila ng lakas ng Panginoon. Nandiyan yung katawan nila na mayroong malusog na katawan. Pero hindi man lamang nila magawang pasalamatan ng Diyos. Hindi man lamang nila mapapurihan ang Diyos. Hindi man lang nila magawang suklian ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Sila ang dapat mahiya. Ang kakamal ng mukha. Diba sila ang dapat mahiya? Hindi nila magawang suklian ang Diyos. Na araw-araw, gumigising sila tuwing umaga. Libre ang buhay, libre ang hininga. Amen? Dapat pumunta ka ng ospital. Bilangin mo, ilan ang mga pasyente dyan na humihinga na lamang dahil sa aparato. Magkano yung isang tangking oxygen? 1.5? O sabihin natin 1,000, i-round up natin. 1,000. Sa oxygen. Good sa isang araw. Diba? Imagine mo, ilang taon ka na ngayon. Kung ang edad mo ay 50 na. I-times mo yan kung ilang araw ka na nabubuhay sa buong mundo. Diba dapat, kung sinisingil tayo ng ating Panginoon sa bawat araw ng ating buhay, ang tanong kaya, makakabayad ka kaya? Dahil kung gano'n ang Panginoon, mga kapatid, sisingilin tayo araw-araw, buwan-buwan, may darating na bill sa atin, bukod kay Judith, meron pang bill galing langit, na nakalagay doon to Ernest Peralta, Donald Ernest Peralta, from God. From God. Oo, tapos, pag tinignan mo, nandoon na yung breakdown kung magkano yung babayaran mo plus interest. Ang tanong, makakabayad kaya tayo? Hindi tayo makakabayad. Masyadong mahal kung sisigilin tayo ng ating Panginoon. Pero napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Araw-araw, binibigyan tayo ng hininga. Araw-araw, pinapalakas tayo. Walang bayad ang araw, walang bayad ang hangin. Lahat yan sinusupply ng ating Panginoon. Pero bakit maraming mga tao hindi magawang suklian ng kabutihan ng ating Panginoon? Madalas pang humihinto sa mga bagay na marumi. Mas gusto pang sirain at gibain ang templo na ito. Pero pagdating ng araw na malahina na, yung tipong naghihingalo na, yung tipong hindi na makapagsalita, yung inuubo na, wala nang malabas na busi sa kanyang tinig, mga kapatid, sapagkat malapit na siyang pirmahan ng isang bulate, mga kapatid. Kasi malapit na siya eh. Doon lang maalala ng tao, may Diyos na. Amen? Ang tanong, kailangan ba ng tao na maghingalo bago maglingkod sa Panginoon? Kailangan ba ng tao na, hallelujah, dumating na may talim na ang kanyang buhay
buhay. Bago niya ma-realize na meron palang Diyos na naglikha sa kanya, nagbigay ng buhay sa kanya. Kailangan pa ba umabot sa ganung sitwasyon? Bago natin maihandog ang ating sarili sa Panginoon. Bago natin baguhin ang ating buhay, talikuran yung dati nating pagkatao, talikuran ang ating mga kasalanan, at mangako na maglilingkod sa Panginoon habang may lakas, habang may buhay. At tanong kung wala ka ng lakas, makakapaglingkod ka pa kaya sa Panginoon? Kung wala ka ng buhay, makakapaglingkod ka pa kaya sa Panginoon? Ba't hanggang ngayon habang may lakas ka, habang may buhay ka, habang bata ka pa, kilalanin mo ang Diyos, tanggapin mo ang Diyos, paglingkuran mo ang Diyos. Why? Because we are the temple of the Holy Spirit of God. Templo tayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Gusto ng Panginoon na manahan sa atin. Gusto ng Panginoon na mabuhay sa atin. Gusto ng Panginoon na maghari sa atin. Bigyan natin ng puwang, hallelujah, ang Diyos sa buhay natin. Huwag natin saraduhan ang ating buhay para sa Panginoon. Amen? Sabi ng Romans chapter 8, basahin natin mga kapatid, Romans chapter 8, verse 9 to 11. Hallelujah. Romans chapter 8, verse 9 to 11, sabi dito, datapwat kayo'y wala sa laman. At ang nasa laman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Hallelujah. Datapwat kayo'y wala na sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo'y tumitira sa inyong Espiritu ng Diyos, dadapat kung ang sino may wala sa Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, dadapat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ngunit kung ang Espiritu niyong bubuhay ng magmuli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bubuhay ng magmuli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Malinaw ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. Dahil sa kasalanan, tayo daw po'y patay. Yung dati nating buhay na punong-puno tayo ng kasalanan, yung dati nating buhay na matigas ang ating ulo, kahit anong turo, kahit anong sabi, kahit anong advice, ayaw natin magpaturo, patay tayo nun. Yung dati nating buhay na sinungaling ka, mapagawa ka ng kwento, mapanira ka sa kapwa mo, patay tayo nun. Yung dati nating buhay na kung saan, punong-puno ka ng bisyo, punong-puno ng alak ang katawan mo, tingin na. Punong-puno ng sigarilyo ang katawan mo, punong-puno ng nikotina, alkohol, na minsan kung wala ng alak, ang iniinom mo ay isopropyl alcohol na. Kasi bakit? Sobrang galit mo na sa alak eh. Oo. Kung walang shabu, kung walang tinatawag na kumbaga hinihitit na sobrang adik mo, katol, Clorox na lang. Diba? Yun ang dating buhay. At kung dati mong buhay na ganun, patay ka. Dahil sa kasalanan mo. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, mga kapatid, yung dati nating buhay, binago tayo ng Diyos. Nilinis tayo ng Panginoon, niligtas tayo ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon ngayon, mga kapatid, sa ating lahat, ini-encourage tayo, mga kapatid, na hindi na tayo namumuhay sa laman. At huwag na tayo bumalik sa pamumuhay ng laman. Nandito na tayo sa pamumuhay ng Espiritu, mga kapatid. Na yung Espiritu ng Diyos ang siyang tumitira na sa atin. Ang siyang nag-ahari na sa atin. Amen? Kung dati puno-puno tayo ng kasinungalingan, ngayon, buhay na ang katotohanan sa buhay natin. Kung dati puno-puno tayo ng bisyo, ngayon hindi na. Puno-puno na tayo ng papuri at pagluwalhati sa ating Panginoon. Kung dati tayo patay sa kasalanan, purihin ang Diyos sapagkat tayo binuhay na muli sa ating Panginoon. Kaya napakabuti ng ating Panginoon na yung Espiritu Santo ng ating Panginoon, mga kapatid, ay patuloy na sa atin po ay tumitira, sa atin po ay nananahan. Sapagkat itong Espiritu Santo ng Diyos, mga kapatid, tandaan natin, mga kapatid, kailanman hindi ito mananahan sa hindi tunay na mananampalataya.
Dahil kung tunay kang mananampalataya mga kapatid, hallelujah, hindi ka basta-basta mahahatak ng sanlibutan. Yung tunay na mananampalataya, hallelujah, ito yung mga tao na handang magtiis, handang magpigil, handang lumaban mga kapatid. Kaya nga, sinasabi ng ating salita ng salita ng Panginoon sa umagang ito mga kapatid, maging totoo tayo Kristiyano. Huwag tayo maging Sunday Christian. When we say Sunday Christian mga kapatid, huwag lang linggo tayo Kristiyano. Huwag lang linggo tayo tapat. Huwag lang linggo tayo nananampalataya. Mula Lunes hanggang Sunday mga kapatid, maging tunay tayong Kristiyano. Huwag tayo maging elastic Christian. Ano ibig sabihin ng elastic Christian? Huwag tayo madaling mahatak. Di ba yung elastic? Yung goma kapag hinatak mo, madaling mahatak. Pag bitawan mo, babalik. Huwag tayo maging elastic Christian. Na madali tayong mahatak ng sanlibutan. Madali tayong mahatak ng mga hindi mananampalataya. At madali tayong bumalik sa dati-dating buhay. Huwag tayong maging tired Christian. Ano ibig sabihin ng tired Christian? Hindi yung pagod na Kristiyano. Pag sinabing tired Christian, yung mga gulong na plot. Nakita ka na ng gulong na plot. Kapag yung gulong na plot, tatakbo pa ba brother yun? Hindi na tatakbo yan, stagnant na yan. Maraming mga Kristiyanong gano'n na parang plantayan Christian. Napaplant ang kanilang pananampalataya. Napaplant ang kanilang paglilingkod. Hindi na makapagpatuloy. Amen? Huwag tayong maging fake Christian. Huwag tayong maging fake Kristiyano. Ang galing mo umawit. Energetic ka pa tumalon. Todo ka pa sa pagtugtog. Pero hindi naman pala totoo ang pagiging Kristiyano. Kasi paglabas mo sa simbahan, kung gaano ka energetic, pagdating sa loob ng simbahan, paglabas mo sa simbahan, gano'n ka rin ka-energetic sa mga makawaing kamunduhan. Let us not be a worldly Christian. When we say worldly Christian, mga kapatid, mga Kristiyano hanggang ngayon namumuhay pa rin sa mga mundong pamumuhay. Huwag tayo maging ganon. But instead of that, let us be a blessed Christian. When we say blessed Christian, mga kapatid, ito yung mga Kristiyano, hallelujah, Kristiyano, araw-araw. Ito yung mga Kristiyano na hindi kayang hatakin, hindi kayang impluwensyahan ng mundo at kahit ang mga hindi mananampalataya. Ito yung mga Kristiyano handang magpatuloy, handang magtiis, handang magpigil. Ito yung mga totoong Kristiyano. Ito yung mga Kristiyano na iniwan ng sanlibutan, tinalimuran ng sanlibutan, at handang maglingkod ng kamay katapatan sa ating Panginoon. Kapatid, mabuhay tayo. Batay sa kabanalan, batay sa bagong buhay, kapangyarihan ng ating Panginoon. Sapagkat kung magagawa natin mamuhay sa ganitong paraan, tayo po ay makakasumpong ng mga pangako at kalooban ng ating Panginoon. Amen? Bilang pangwakas ng mensahe, mga kapatid, nais ipaiwatig at iparating sa atin ng Panginoon sa mensahe na ito. Mamuhay tayo ng mayroong kabanalan. Mamuhay na may kabanalan, hindi lamang sa isang aspeto, kundi mamuhay tayo na may kabanalan sa lahat ng aspeto po ng ating pamumuhay. Iwasan natin, pagsikapan natin na ating talimuran, huwag nang gawin ang kasalanan at anumang nagpaparumi sa ating buhay. Nandyan man ang mga pangihikayat ng mundo, nandyan man yung tukso at persecution ng ibang mga tao, pero patuloy tayong manindigan na kailanman hindi na tayo babalik sa dati nating buhay. Nakatulad ng awitin, I have decided to follow Jesus. Let's continue to have an oath, a promise, no turning back. Patuloy natin gamitin yung ating katawan, gamitin natin yung ating buong buhay upang luwalhatiin, upang sambahin, upang papurihan ang ating Panginoong Diyos. At patuloy tayong magsumikap na tayo magpasakop sa patnubay ng banal na spirito ng ating Panginoong Diyos araw-araw ng ating buhay, mga kapatid. We are the temple of the Holy Spirit. Tayo po ay templo ng banal na spirito ng ating Panginoon.
kapag nandito ang banal na Espiritu ng Panginoon, hindi magkakaroon ng tapang at tsansa ang kaaway para tayo po'y ay pasukin. Makita niya pa lamang ang tatak ng banal na Espiritu ng Panginoon. Ang kaaway manginginig na. Ang kaaway matatakot na. Mag-aalinlangan na. At hindi niya susubukin sapagkat walang sinuman o anumang bagay sa mundo ang kayang makapanaig sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Magsipagtayo po tayo, mga kapatid. Patuloy natin payapakan ng ating Panginoon. Sambahin natin ang ating Panginoon.